unang hirit, serbisyong totoo ang unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit, mangungulit ka. Narito na mga balitang dapat abangan mamaya sa unang balita. Mga hotel sa Boracay halos fully booked na ngayong Holy Week. Luzon ng Baguio, dinalagsan na rin ng mga turista. Pope Benedict XVI, pinangunahan ng Palm Sunday Mass sa Vatican. Mahigit 40 nagagandahang kariton, tapok naman sa Kariton Festival sa Nueva Ecija. Nena Padilla, Raisa Senon, Era Madrigal at Mike Tan, pinagkagulan po sa Kapuso Mall Show sa Bohol. At tabayan ang mga detalyeng balita yan mamaya sa unang balita. Samantala, darito na si Pia. Salamat, Igan. Mga kapuso, mahal na araw ay panahon ng paggunita at pagbabalik loob kay Kristo. Ito rin po ang panahon ng pangingilin, pagsisisi sa kasalanan at pag-aayuno. At isa nga sa kadalasang ginagawa natin bilang pagpepenitensya ay fasting o abstinence. Pero mga kapuso, isang paalala lang po ha, hinay-hinay lang dahil baka hindi po kayanin ng inyong katawan ang labis na fasting. Ano-ano nga ba ang health risks ng pagpa-fasting? Yan po ating alamin kasama si Dr. Marjorie Obrado. Good morning, Doc. Good morning. Good morning. Ako, maraming salamat sa inyong maagang paggising para sa ating talakay ngayong umaga. Naku, Doc, unang-una, siguro linawin lang natin no, para sa mga kapuso natin. Ano ba yung pagkakaiba ng abstinence at fasting? Well, fasting in its medical term, hindi pagkain for a certain period of time. And then yung abstinence, hindi siya actually medical term but ginagamit siya sa dieting. Yung abstinence pwedeng partial, pwedeng complete, pero yung abstinence per se, it's avoidance. So pag partial, pwedeng mag-abstain ka lang sa pagkain ng isang particular na klase ng pagkain tulad kunyari, meat. So yun yung difference ng dalawa. Pero since Semana Santa ngayon, para hindi rin malito yung mga viewers natin, pag in-inject natin yung religious aspect nitong terminologies na to, sa pagkakaalam ko, based sa Catholic teachings, ang fasting is lilimit mo yung pagkain to 1 full meal and 2 small meals. For the day. For the day. And then yung abstinence naman, hindi ka kakain ng meat during Fridays ng Lent season. So, in its sense, hindi masama yung fasting pag sinunod mo yung rule nila ngayon. Pero Doc, I'm sure meron din limitations. No? Of course, also the Catholic Church says rin naman na kung meron kang medical condition, you do not have to follow strictly itong fasting and abstinence. So, ano ho ba or sino-sino yung mga dapat mag-avoid sa ganitong klaseng fasting or abstinence? Well, there are sets of people na we don't usually advise fasting. Yun yung mga may sakit like tulad ng diabetes kasi may mga iniinom sila na gamot na nakakapagpababa ng blood sugar. So pag nag-fasting, lalong magdadrop yung blood sugar, mag-hypoglycemia, bababa yung sugar. In its mildest form, it can present as just dizziness or nangihina, parang pinagpapawisan ng malamig. In its severe form, pwede siyang mag-collapse. So, pwedeng ano yun, so, medical emergency. Yes. So, hindi pwedeng isang buong araw, hindi ka kakain or iinom. So, that's one. Number two, yung mga may sakit sa puso na may iniinom na diuretic or yung pampaihi. Kasi pag nag-fasting, hindi uminom, mas mabilis silang ma-dehydrate. Number three, yung mga pregnant na pasyente. And number four, syempre, dalawang kumakain nun. Number four, yung mga may sakit na hirap kumain tulad ng mga na-stroke na. Yung mga may kakulangan sa pag-iisip. So basically, sila yung mga set ng tao na hindi basta-basta ina-advise yung fasting. Pati dun sa extremes of ages. Like for example, yung mga sobrang bata
at sobrang tanda, wala naman actually hard and fast rule in terms of the age cut-off. Pero kami, we usually, we do not advise ng mga bata na 13 years old and below na mag-fasting. At sa matatanda, 60 years old and above. Actually, maski yung simbahan naman sinasabi nila yung mga bata, hindi kailangang sumunod sa ganitong fasting tsaka abstinence. No? So, ayan, ako, napakaraming masasamang epekto rin pala no, sa katawan if you're not careful. So, kailangan kumonsulta rin sa inyong doktor before you undergo. Kasi pwede naman gawin ibang klaseng sakripisyo, di ba? Hindi necessarily fasting or abstinence. Pero ito, Doc, medyo maiba naman tayo ng konti kasi aside from fasting, yung ibang nagpepenitensya, ang ginagawa nila, nagpapapako sila sa krus. Tapos yung nagpapalatigo sa katawan. I'm sure may mga kaakibat rin itong health risks, di ba, Doc? Ano yung mga ito? Actually, napakagandang tanong yan, ano? Kasi kaming mga doktor, we are against it. Yung flagellation, crucifixion. All forms. Yeah, all forms ng yung extreme na penitensya, no, we're against it. Number one, yung pagpapapako sa krus kasi ang ginagamit nila yung mga nails na malalaki for several years. Hindi nila pinapalitan. Hindi nila pinapalitan. So, pag nagpapako ka, syempre, mag-create ng open wound, then that's a nidus for bacterial growth. So, infection ang katapat. So, kung malampasan mo siya, yung infection, hindi ka naman makakaligtas sa tetanus. So, yun yung nakakatakot na pwedeng kahinatnan. No? Yung flagellation, same thing. Kasi may mga pako din yung ginagamit nila na panghampas. So, mag-create din siya ng wound. So, ganun din, infection and then tetanus. So, yun yung mga nakakatakot na aspeto nun. Yung pagpapasan naman ng krus, syempre kasi usually ang gumagawa nito yung mga hindi naman sobrang tanda pero may edad na. No? And it's being done under extreme heat of the sun. Yun yung delikado, no? Yung sobrang init din that's kasi. That's right, no? So, ang nangyayari dyan, ang kalaban is heat stroke, number 1. Number 2, atake sa puso. It's either alam mo na may sakit ka sa puso or you don't know na meron ka. Tapos, alam mo yun, rigorous physical activity yun eh. So, mapapagod ka ng husto. Take note of the term, trigger. It can trigger heart attack. Nako, so talagang kailangan mag-ingat, no? I'm sure lahat naman po tayo, kanya-kanyang paraan ng sakripisyo, pagpepenitensya. Ingat lang po tayo. Dahil, syempre, kailangan pag-ingatan din ang ating katawan. At, syempre, kasama na dyan ang ating pagdarasal, no? Sa ating sakripisyo at penitensya. Yes, nako. Doc, thank you so much. Thank you so much sa inyong mga paalala. Tandaan po natin yung mga kapuso, si Dr. Marjorie Obrado. So, mga kapuso, tandaan po natin, atin pong gunitain ang Semana Santa.